Kongresista Benny Abante posibleng hindi makaupo bilang kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila dahil sa bagong inilabas na desisyon ng Korte Suprema na may kahalintulad sa kaso nito. Tuluyan nang isinantabi ng Korte Suprema in bank ang tinatawag na second placer rule matapos nitong ideklara na walang legal na basehan ang pagpaproklama sa kandidatong pumangalawa sa boto sa halalan kung madiskwalipika o hindi kwalipikado ang nanalong lokal na opisyal. Sa halip, ipatutupad ang mga panuntunan sa succession o paghalili ng pwesto sa mga permanenteng bakante ayon sa Local Government Code. Dagdag pa ng SC, hindi maaaring ideklarang panalo ang second placer sa halip ng na-disqualify na first placer, anuman ang uri ng kaso disqualification, denial o cancellation ng COC o quo warranto. Ang second place rule ay sumasalungat sa karapatang bumoto ng mamamayan at lumalabag sa prinsipyo ng tunay na pagpili. Hindi maaaring ipilit ng korte sa taong bayan na tanggapin ang isang kandidatong hindi nila ibinoto. Ngunit wala raw malinaw na patakaran sa batas kung paano ituturing ang mga boto sa kandidatong na disqualify pagkatapos ng halalan. Sa muling pagsusuri ng mga naunang desisyon, ipinakita ng SEC ang magkaibang pananaw. Ang isa ay nagpapatupad ng succession rule batay sa Local Government Code at ang isa na may nagpaproklama sa second placer. Ngunit sa ngayon, pinagtibay na ang unang panig at tuluyang ibinasura ang second placer rule. Sa huli, iniutos ng Korte Suprema na ang nanalong Vice Governor ang siyang dapat umupo bilang gobernador ng Sultan Kudarat alinsunod sa Rule of Succession. Ngunit may binanggit na eksepsyon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga kandidato sa Kongreso o Senado na may hindi pa nare-resolbang kaso ng diskwalifikasyon o pagkakansela pagtanggi ng kanilang COC matapos ang eleksyon dahil sa kanilang kaso nawawala na sa COMELEC ang jurisdiction sa mga hindi pa natatapos na kaso at napupunta ito sa mga electoral tribunal pagkatapos manumpa sa tungkulin ang mga kandidato.